Sa isang maliit na bayan ng Ustron na matatagpuan sa paanan ng Beskid Mountain sa timog Poland, isang dalaga ang matamang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Sa labas ng bintana, tanaw ang mayabong na kagubatan at maririnig ang daloy ng malinaw na sapa. Ang pinapanood niya ay isang teleseryeng Pilipino kung saan tampok ang maningning na tanawin ng gabi sa Maynila at isang guwapong bida na nakasuot ng eleganteng barong Tagalog. Totoo kayang ganyan ang itsura nila? Talaga bang ganoon kabait ang mga lalaking Pilipino? Sa edad na 20, si Telly ay may isang pangarap na iningatan niya mula pa noong high school. Ang makapunta sa Pilipinas at makatagpo ng isang lalaking tulad ng nasa teleserye. Tinatawanan lang siya ng mga kaibigan at kakilala. Sinasabing isa lamang itong pangarap ng isang musmos. Ngunit sa puso ni Telly, ang layuning ito ay buo at matatag na. Bilang unang hakbang para maabot ang kanyang pangarap, lumipat si Telly sa Krakow, isang mas malaking lungsod sa Timog Poland. Doon, nagtrabaho siya sa isang restaurant, 12 oras sa isang araw, nagsisilbi ng pagkain at nag-iipon para sa kanyang plane ticket papuntang Pilipinas. Sa isang language exchange app, nakilala niya ang isang Pilipinong nagngangalang Paolo. Bigla na lamang naputol ang kanilang komunikasyon, ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Makalipas ang 2 buwan, sa isang party, muli silang nag-cruise ng landas. Bakit hindi mo sinasagot ang mga text ko? Ang prangkang tanong na iyon ni Telly ang naging simula ng kanilang pag-iibigan. Pagkalipas ng 9 na buwan, isang hindi inaasahang biyaya ang dumating sa kanila. Nagdadalang tao si Telly at kambal pa. At sa unang kaarawan ng kanilang kambal na anak na lalaki, sa kauna-unahang pagbisita niya sa Pilipinas, lumuhod si Telly sa harap ng kanyang mga biyenan at humikbing sinabi, "Pwede po ba kaming dito na sa Pilipinas tumira? Gusto ko pa pong magkaanak ng pangatlo." Paano nga ba ang pambihirang pangarap ng isang dalagang taga-probinsya ng Poland ay namukadkad sa lupain ng Pilipinas? Kung saan siya ay naging ina ng 3 anak. Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-activate ng notification, at membership ay malaking tulong para sa akin. Ako ay isinilang at lumaki sa maliit na bayan ng Ustron sa Timog Poland. Ang bayang ito, na may populasyon na wala pang 11,000, ay napapaligiran ng Beskid Mountains at dinadaluyan ng Vistula River sa gitna. Isang magandang lugar na nababalot ng puting nyebe tuwing taglamig at napapalibutan ng luntiang kagubatan tuwing tag-araw. Halos lahat ng tao sa bayan ay magkakakilala at maraming pamilya ang doon na nanirahan mula pa sa henerasyon ng kanilang mga lolo at lola. Ngunit para sa akin, ang Ustron ay isang mundong masyadong maliit at nakakasakal. Mula pagkabata, iba ako sa aking mga kaibigan. Tuwing weekend, naglalaro sila sa plaza o namamasyal kasama ang kanilang pamilya, samantalang ako ay mas gustong manatili sa bahay, manood ng mga foreign films o magbasa ng libro. Akala ng mga magulang ko ay mahiyain lang ako. Pero ang totoo, gusto ko lang talagang malaman kung ano ang mayroon sa labas ng Ustroton. Noong ako'y 16 na taong gulang, dinala ng kaibigan kong si Magda ang kanyang cellphone sa eskwelahan. Tuwing break time, palihim kaming nanonood ng isang teleseryeng Pilipino. Sa screen, nakita ko ang magandang tanawin ng gabi sa isang lungsod na tinatawag na Maynila. Niyakap ng bida ang kanyang kapareha at sinabing, "Proprotektahan kita habang buhay." Sa sandaling iyon, para bang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang lalaki sa teleserye ay mas mabait at tila mas responsable kaysa sa sinumang lalaking polish na nakilala ko. Ang maningning na syudad, ang mga makabagong damit, at higit sa lahat, ang kanyang pagnanais na protektahan, ang taong mahal niya, lahat ng iyon ay bumihag sa akin. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ito isang simpleng teleserye lamang. Para sa akin, isa itong pinto patungo sa isang bagong mundo. Pagkatapos noon, tinanong ko si Magda kung ano ang pamagat ng teleserye. At pag-uwi ko, hinanap ko ito agad sa internet. Ang pamagat pala ay pangako ng mga tala. Sinimulan kong panoorin ang buong serye, at kung minsan, inaabot ako ng umaga dahil hindi ako makapaghintay sa susunod na episode. Mula noon, lubusan na akong nahumaling sa mga teleseryeng Pilipino. Pag-uwi mula sa eskwela,
Ginugugol ko ang gabi sa panonood ng mga teleserye sa aming lumang laptop. Tuwing weekend, kasama ko si Magda sa isang cafe at wala kaming ibang pinag-uusapan kundi ang mga ito. Nag-aalala ang mga magulang ko, sinasabing hindi ako nag-aaral at puro kakaibang bagay na lang ang pinapanood ko, ngunit hindi ko mapigilan. Pagkatapos ng isang serye, gusto ko namang manood ng isa pa. Sinusubukan ko ring gayahin ang mga linya sa Tagalog para matuto ng tamang bigkas. Lalo na't gustong-gusto ko ang mga eksena kung saan ang pamilya ay sama-samang kumakain sa hapagkainan. Sa mga teleseryeng Pilipino, madalas mong makikita ang mga pamilyang magkakasamang kumakain at nag-aasikaso sa isa't isa. Bagamat mahalaga rin ang pamilya sa Ustron, may kakaibang init at saya sa samahan ng pamilyang Pilipino. Nang 18 ako, sinabi ko sa aking mga magulang, "Mama, balang araw, pupunta ako sa Pilipinas at mag-aasawa ako ng isang Pilipino." Napabuntong hininga ang aking ina. "Telly, bata ka pa. Marami ka pang hindi alam sa mundo. Kapag nagkaisip ka na, mawawala rin yang mga ideyang yan." Pero hindi ako nag-iisip bata. Sa katunayan, alam na alam ko kung ano ang layunin ko sa buhay. Gusto kong pumunta sa Pilipinas, makakilala ng isang Pilipino, at bumuo ng pamilya kasama siya. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumilinaw ang pangarap na iyon. Habang ang mga kaibigan ko ay naghahanap ng simpleng trabaho sa Ustron, nakikipag-date sa mga ordinaryong lalaki, at nagpapakasal, ako ay may ibang pinapangarap. Nag-aalala rin ang aking ama. Isang gabi, habang naghahapunan, sinabi niya, "Telly, alam mo ba kung nasaan ang Pilipinas? Alam mo ba kung gaano kalayo iyon dito? Mahigit 10 oras ang biyahe sa eroplano." Alam ko na ang lahat ng iyon. Nag-research na ako sa internet kung paano makarating sa Pilipinas at kung magkano ang pamasahe. Halos €1,000 ang kailangan ko. Alam ko po, Papa. Kaya mag-iipon po ako ng pera. Akala ng mga magulang ko ay nagbibiro lang ako, pero seryoso ako. Pagkatapos kong mag-graduate ng high school, araw-araw akong nag-aaral ng Tagalog sa YouTube. Isinulat ko ang alpabetong Filipino nang higit 100 beses sa aking notebook para masaulo ito. At ginagaya ko ang mga dialogo sa mga teleserye. Noong una, hindi ko maintindihan ang mga letra, pero pagkaraan ng ilang buwan, nakakabasa na ako ng mga simpleng pangungusap. Habang natututunan ko ang mga salitang ito, pakiramdam ko ay palapit na ako ng palapit sa Pilipinas. Nagdikit ako ng mapa ng Pilipinas sa pader ng aking kwarto at naglagay ng pulang pin sa Maynila. Bago matulog gabi-gabi, tinitingnan ko ang mapa at iniisip. Ako, naglalakad sa mga kalsada ng Maynila. At naisip ko, kailangan ko ng pera para makapunta sa Pilipinas. Kung mananatili ako sa Ustron, hindi ako makakaipon. Ang mga trabaho sa bayang ito ay sa maliliit na tindahan o restaurant lang at mababa ang sahod. Alam kong kailangan kong lumipat sa isang malaking lungsod. Sa tagsibol ng aking 20 na kaarawan, nagdesisyon ako, aalis ako sa Ustron at maghanap ng trabaho sa malaking syudad. Ang Krakow ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Poland at narinig kong maraming turista roon kaya marami ring trabaho. Tumutol ang aking ama. "Telly, bata ka pa. Anong gagawin mo mag-isa sa malaking lungsod? Hindi ba't mas ligtas ka dito?" Pero hindi ako nagpatinag. "Papa, gusto ko pong pumunta sa Pilipinas. Para magawa yon, kailangan kong mag-ipon. At hindi ko yun magagawa sa Ustron. Magtatrabaho ako sa Krakow para makaipon." Nag-aalala ring sinabi ng aking ina, "Telly, nag-aalala si Mama na baka mapahamak ka. Delikado sa malaking lungsod. Maraming masasamang tao." Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Mama. "Mama, mag-iingat po ako. At tatawag ako palagi. Pakiusap po." Payagan niyo na ako. Sa huli, hindi na napigilan ng aking mga magulang ang aking desisyon. Nag-empake ako ng ilang damit sa isang maliit na bag at sumakay sa bus papuntang Krakow. Habang papalayo ang tanawin ng Ustron sa bintana, bumilis ang tibok ng puso ko. Kalahating pananabik, kalahating takot. Unti-unting lumiliit ang mga bundok. Nawawala ang mga pamilyar na bahay at napapalitan ng mga di pamilyar na tanawin. Ngunit sigurado ako,
tiyak na makakarating ako sa Pilipinas at matatagpuan ko ang lalaking nakatakda para sa akin. Pagdating ko sa Krakow, agad akong naghanap ng trabaho. Nakakuha ako ng trabaho bilang waitress sa isang sikat na restaurant malapit sa Market Square at umupa ng isang maliit na studio apartment. Napakaliit ng kwarto, isang kama, isang maliit na mesa, at isang aparador lang ang laman. Ang tanging tanawin sa bintana ay ang pader ng kabilang gusali at halos hindi mapasok ng sikat ng araw. Pero wala akong pakialam. Ito ang unang hakbang, patungo sa aking pangarap. Napakabigat ng unang linggo. 12 oras akong nakatayo araw-araw, naghahatid ng mga plato, kumukuha ng order, at naglilinis ng mga mesa. Pag-uwi sa gabi, hihiga na lang ako sa kama at hindi na makagalaw. Nagaspang ang aking mga kamay at nagkapasa ang aking mga binti. Isang gabi, umiyak ako sa sobrang pagod. Mag-isa sa kwarto, umiiyak at iniisip, kaya ko ba to? Ngunit tuwing araw ng sahod at nakikita kong pumasok ang pera sa aking bank account, napapangiti ako, 3,000 zloty sa isang buwan. Katumbas ng halos 45,000 pesos, isang halagang hindi ko kailanman maiisip sa ustron. Kalahati ng sahod ko ay diretso sa ipon at ang natitira ay para sa aking mga gastusin. Bawat buwan, tinitingnan ko ang aking bank account at kinakalkula kung sapat na para sa plane ticket papuntang Pilipinas. 6 na buwan kaya o isang taon. Habang lumalaki ang ipon ko, lumalakas ang pag-asa ko. Sa aking libreng oras, nag-aaral ako ng Tagalog. Nanonood ako ng mga basic Tagalog lessons sa YouTube at paulit-ulit na isinusulat ang alpabeto sa aking notebook. Noong una, wala akong maintindihan, pero pagkaraan ng ilang buwan, unti-unti na akong nakakabasa. Nanonood ako ng mga teleserye ng walang subtitles para sanayin ang aking pandinig at kumakanta ng mga OPM songs. Isang araw, nalaman ko ang tungkol sa isang language exchange app. Ito ay isang app kung saan ang mga dayuhang gustong matuto ng Tagalog at mga Pilipinong gustong matuto ng Polish o English ay maaaring magturuan. Excited kong dinownload ang app at gumawa ng profile. Hello, ako si Telly. Nakatira ako sa Krakow, Poland, at gusto kong matuto ng Tagalog. Mahal na mahal ko ang kulturang Pilipino. 2 araw matapos kong i-post ang aking profile, may isang nag-message sa akin. Walang profile picture at ang pangalan niya ay Paulo. Bumilis ang tibok ng puso ko habang binubuksan ang mensahe. Hello! Isa akong Pilipino na nakatira dito sa Krakow. Gusto kong matuto ng Polish. Gusto mo bang mag-language exchange tayo? Nanginginig ang mga kamay ko sa gulat. May Pilipinong nakatira sa Krakow at gusto pa niyang makipag-language exchange? Baka tadhana na ito. Agad akong nag-reply. Oo. Sige. Kailan natin sisimulan? At doon nagsimula ang aming kwento ni Paulo. Ang language exchange namin ni Paulo ay hindi naging madali noong una. Sa simula, pareho kaming naiilang at simpleng pagbati lang ang aming napag-uusapan. Hello? Hi? Maganda ang panahon ngayon. Oo nga, mabilis na natatapos ang usapan at naiinis ako, pero hindi ako sumuko. Ginamit ko ang translator para magtanong ng magtanong kay Paulo. Anong klaseng tao si Paulo? Taga-Pilipinas siya, pero bakit siya nandito sa Krakow? Ano kaya ang trabaho niya? Napakarami kong tanong. Paulo, anong ginagawa mo dito sa Krakow? Nagtatrabaho ako para sa isang international company. Masaya ba ang trabaho mo? Medyo busy, pero okay naman. Ako, sa restaurant nagtatrabaho. Sobrang hirap kapag maraming customer. Ah, ganun ba? Naiilang pa rin kami, pero araw-araw akong nagme-message kay Paulo. Sumusulat ako ng mga maikling pangungusap sa Tagalog at pinapatama sa kanya ang mga mali ko. Mabait si Paulo. Itinutuwid niya ang mga ito habang nagtatanong din ng mga salita sa Polish at masipag ko naman siyang tinuturuan. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, at unti-unting humahaba ang aming mga usapan. Marami siyang itinuro sa akin tungkol sa kulturang Pilipino. Na kailangan mong gumamit ng po at opo sa mga nakakatanda. Na dapat mauna ang matatanda sa pagkuha ng pagkain at na mayroon silang tinatawag na simbang gabi tuwing Pasko. Lahat ng iyon
ay kamangha-mangha para sa akin. Makalipas ang isang buwan, naglakas loob akong magtanong, Paulo, pwede bang sa text na lang tayo mag-usap? Mas madali kasi kaysa sa app. Nag-alinlangan sandali si Paulo bago sumagot. Sige, ito ang number ko. Napasigaw ako sa tuwa. Nagulat ang roommate ko at tinanong kung anong ginagawa ko, pero ngumiti lang ako. Habang sinisave ko ang numero ni Paulo, tinanong ko ang kanyang buong pangalan. Paulo, ano ang full name mo? Paolo Santos. Maingat kong in-type ang pangalan niya sa aking phone. Paolo Santos. Paulit-ulit kong binigkas ang pangalan niya. Paolo Santos. Paolo Santos. Para sa akin, may kakaibang dating ang pangalang iyon. Sinubukan ko ring isulat ito. Medyo pangit ang pagkakasulat, pero proud ako sa nagawa ko. Mula noon, halos araw-araw kaming nagte-text. Kahit busy si Paulo, tinutuwid niya ang mga mali ko sa Tagalog, at ako naman, ikinukwento ko sa kanya ang kultura ng Poland at ang mga masasarap na kainan sa Krakow. Naging mas malawak na rin ang aming mga pinag-uusapan. Mula sa pag-aaral ng wika, napunta na kami sa mga kwento tungkol sa aming araw-araw na buhay, hobbies, at mga pangarap. Ikinuwento rin ni Paulo ang tungkol sa mga pagkaing Pilipino, adobo, sinigang, lechon, kare-kare. Napalunok ako habang naririnig ang mga pangalang iyon. Balang araw, kapag nakapunta ako sa Pilipinas, kakainin ko lahat yan. Isang araw, nagpadala si Paulo ng litrato niya. Nakasuot siya ng face mask, pero ilang beses kong tinitigan ang larawan. Nakasuot siya ng itim na jacket at nakatayo sa isang kalye sa Krakow. Pamilyar ang mga gusali sa likuran niya, malapit iyon sa Market Square na madalas kong puntahan. Ano kaya ang itsura niya? Ano kaya ang boses niya? Kapag nagkita kami, kasing bait kaya siya ng mga lalaki? Sa teleserye, nagpadala rin ako ng litrato ko sa kanya. Isang litrato kung saan suot ko ang uniform ko sa restaurant. Sabi ni Paulo, maganda raw ako. Namula ang mukha ko sa sinabi niya. Tumingin ako sa salamin at nag-isip, ano kaya ang tingin sa akin ni Paulo? Maganda rin kaya ako sa paningin niya? Lalo pang dumami ang aming pinag-uusapan. Ikinuwento niya ang buhay niya sa Maynila at ako naman, ang pagkabata ko sa Ustron. Nagtapos daw siya ng business sa universidad at ako naman nagtrabaho agad pagkatapos ng high school. Ngunit pagdating ng katapusan ng Mayo, unti-unting dumalang ang mga reply ni Paulo. Dati, ilang oras lang ay nagre-reply na siya, pero kalaunan, isang araw na ang lumilipas ay wala pa ring sagot. Kinabahan ako, pero sinubukan kong huwag ipahalata. Baka masyado akong makulit kaya naiistorbo ko na siya. O baka nawalan na siya ng interes sa akin. Paolo, mukhang busy ka yata lately. Makalipas ang 2 araw, saka siya sumagot. Oo, sobrang daming trabaho ngayon. Sorry, nag-reply ako ng okay lang, pero may kirot sa isang sulok ng puso ko. Araw-araw kong tinitingnan ang aking phone, pero wala nang mensahe mula kay Paulo. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hunyo, tuluyan na siyang hindi sumagot sa mga mensahe ko. 3 beses akong nag-message sa loob ng isang linggo, pero hindi man lang niya binasa. Sa huli, sumuko na ako. Ibinaba ko ang aking phone at napabuntong hininga. Ganito pala ang mga online na kakilala. Sa una, exciting. Pero sa huli, nawawala rin ang interes. Hindi ko binura ang mga mensahe namin ni Paulo, pero hindi na ako nagpadala pa. Sa halip, nag-focus ako sa trabaho. Malayo pa ang kailangan kong ipunin para sa plane ticket, kaya araw-araw akong nagsikap. Pinuri ako ng manager ng restaurant sa aking kasipagan, at gusto rin ako ng mga customer. Nakangiti akong nagtatrabaho, pero may kulang pa rin sa puso ko. Minsan, kapag nakahiga na ako sa gabi at tinitingnan ng aking phone, naaalala ko ang mga text namin ni Paulo. Ang larawang ipinadala niya, ang mga itinama niyang Tagalog sentences ko. Namimiss ko iyon kaya minsan, binubuksan ko ang aming conversation, pero hindi ako nagpapadala ng mensahe. Baka kasi mabother lang siya kung ako ang unang mag-text. Naisip ko, siguro, language exchange partner lang talaga ang tingin niya sa akin. Hindi espesyal. Tulad ng tingin ko sa kanya, hayaan mo na, kapag nakarating ako sa Pilipinas, makakahanap din ako ng iba.
Lumipas ang 2 buwan. Katapusan ng Agosto, patapos na ang tag-araw, isang Sabado. Sinabi sa akin ng katrabaho kong si Kasia, "Telly, may party mamaya. Sama ka." Kaibigan ko ang nag-organize, maraming tao. Hindi ako pala punta sa mga party. Bukod sa hindi ako komportable sa maraming tao, kailangan kong magtipid. Kung pupunta ako sa party, kailangan kong bumili ng inumin at magsuot ng bagong damit. Pero sa araw na iyon, ewan ko ba, gusto kong pumunta. Kung mananatili lang ako sa bahay, si Paulo lang ang maiisip ko at malulungkot lang ako. Sige, sasama ako. Natuwa si Kasia at hinila ako papunta sa party. Nasa basement ito ng isang gusali sa sentro ng Krakow. Malakas ang tugtog at nagsasayawan ang mga tao. Nakatayo lang ako sa isang sulok, umiinom ng juice at pinagmamasdan ang mga tao. Mukha silang masaya, pero ako, pakiramdam ko'y nag-iisa. Kausap ng mga kaibigan ko ang kani-kanilang mga kausap at ako'y mag-isa. At doon, sa kabilang sulok, napansin ko ang isang lalaking umiinom din. Hindi siya nakamask, pero ang kanyang side profile ay tila pamilyar. Kinabahan ako. Hala, si Paulo kaya yon. Kamukha niya ang lalaki sa litratong ipinadala ni Paulo. Pareho sila ng suot na itim na jacket at halos magkasing tangkad. Dahan-dahan akong lumapit sa lalaki. Nang malapitan ko, sigurado na ako. Siya nga ang lalaki sa litrato. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na halos hindi ako makahinga. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinawakan ko ang kanyang braso. "Paolo?" Nagulat ang lalaki at napatingin sa akin. "Oo? Sino ka?" "Ako to, si Telly." "Bakit hindi mo sinasagot ang mga text ko?" Nanlaki ang mga mata ni Paulo. "Telly? Ikaw ba talaga si Telly?" "Oo, ako nga." Nataranta si Paulo at kinamot ang kanyang ulo. "Ah, sorry talaga. Sobrang busy ko lang nitong mga nakaraang araw kaya hindi ako nakapag-reply." "Pasensya na." Nawala lahat ng tampo ko nang makita ko si Paulo ng personal. Sa wakas, nakilala ko na ang taong matagal ko nang gustong makita. Mas guwapo si Paulo sa personal kaysa sa litrato. At maganda ang boses niya. Ngumiti ako at sinabi, "Okay lang, pero sa susunod, sama ka sa paborito kong coffee shop. Masarap doon." Sandaling nag-alinlangan si Paulo bago tumango. "Sige, okay." Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog pag-uwi. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mukha ni Paulo. Hindi siya perpekto tulad ng mga lalaki sa teleserye, pero gusto ko ang pagiging seryoso at masipag niya. At higit sa lahat, naramdaman kong totoo ang pagkagulat niya nang makilala niya ako at ang paghingi niya ng tawad. Baka siya na ang tadhana ko. Kinabukasan matapos ang party, nag-text ako kay Paulo. "Paulo, nice to see you yesterday. Kailan tayo pupunta sa coffee shop?" Ilang oras ang lumipas bago siya nag-reply. "Okay ka ba this Saturday?" Sa sobrang tuwa, napabangon ako mula sa pagkakahiga. Nagulat ang roommate ko, pero hindi ko siya pinansin. "Okay, 3 p.m. tayo magkita." Ang isang linggo bago dumating ang Sabado ay parang napakatagal. Araw-araw, habang nagtatrabaho sa restaurant, si Paulo lang ang nasa isip ko. Anong isusuot ko? Anong pag-uusapan namin? Ano kaya ang tingin niya sa akin? Gulong-gulo ang isip ko. Pagkasahod ko, pumunta ako sa isang maliit na butik at bumili ng isang magandang bestida, isang light blue na bestida na bagay sa kulay ng balat ko. Tinanong ako ng kaibigan kong si Kasia, "Telly, bakit ka bumili ng bestidang yan? May ka-date ka?" Namula ako at sumagot, "Hindi, kailangan ko lang." Pero tumawa si Kasia at sinabi, "Sinungaling. Sigurado akong makikipagkita ka sa isang lalaki. Yung Pilipino." No, naikwento ko na kasi sa kanya noon ang tungkol kay Paulo. Dumating na ang Sabado. Kinuha ko sa aparador ang bagong bestida at maingat na inayos ang aking buhok. Naglagay ako ng lipstick at nag-spray ng kaunting pabango habang nakatingin sa salamin. Natatawang nagtanong ang roommate ko, "Telly, may date ka?" Namula ako at sumagot, "Hindi, kaibigan lang." Pero sa puso ko, espesyal na si Paulo. 3:00 ng hapon,
Naghihintay ako kay Paulo sa labas ng paborito kong coffee shop malapit sa Cracov's Market Square. Pagkaraan ng 5 minuto, natanaw ko si Paulo na papalapit. Nakasuot siya ng itim na jacket at maong, at mas guwapo siya kaysa sa inaasahan ko. Kinakabahan kong pinaglaruan ang aking mga kamay. Hi, Telly. Hello, Paulo. Dito. Pasok tayo. Ang coffee shop ay maaliwalas at may mainit na ambiance. Ang mga kahoy na mesa, vintage na sofa, at mga painting sa pader ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana, nagbibigay liwanag sa loob. Umupo kami sa tabi ng bintana at inirekomenda ko kay Paulo ang signature lavender tea ng shop. Masarap ang lavender tea nila dito. Subukan mo. Tumango si Paulo at umorder. Nang dumating ang aming tsaa, dahan-dahan kaming nagsimulang mag-usap. Paolo, gaano ka nakatagal dito sa Krakow? Mga 2 taon na. Nagtatrabaho ako sa Polish branch ng isang international company. Masaya ba ang trabaho mo? Sandaling nag-isip si Paulo bago sumagot. Masaya naman, pero sobrang busy lately. May side hustle din kasi ako kaya walang oras. Side hustle? Anong side hustle? Vending machine business. Naglalagay ako ng mga vending machine sa iba't ibang lugar sa Krakow at ako ang nagmamanage. Pagkatapos ng trabaho at tuwing weekend, nililibot ko sila para lagyan ng laman at ayusin. Humanga ako sa kwento ni Paulo. Nagtatrabaho sa umaga at may side hustle sa gabi. Napakasipag niyang tao. Naisip ko, ang mga lalaking Polish na kilala ko ay umiinom lang sa bar o nagpapahinga sa bahay pagkatapos ng trabaho. Pero iba si Paulo, kaya pala hindi ka nakakapag-reply. Naiintindihan ko. Malungkot ang mukha ni Paulo. Sorry talaga. Hindi ko sinasadyang ignore ka. Wala lang talaga akong oras. Pumapasok ako ng 8 a.m., umuuwi ng 6 p.m., tapos lilibutin ko pa ang mga vending machine. Nakakauwi ako ng lampas 11 p.m. na. Ngumiti ako at iwinagayway ang aking kamay. Okay lang. Ang mahalaga, nagkita na tayo ngayon. Naging mas natural ang aming usapan. Ikinuwento niya ang tungkol sa Pilipinas at ako naman ang tungkol sa buhay probinsya sa Poland. Ipinanganak at lumaki raw siya sa Maynila. Pagka-graduate ng college, pumasok siya sa isang kumpanya at na-assign sa Poland. Noong una, nanibago siya, pero ngayon, gusto na niya ang Krakow. Tinanong din ako ni Paulo, Telly, bakit mo gustong matuto ng Tagalog? Sinagot ko siya ng tapat, dahil gustong-gusto ko ang mga teleserye. At balang araw, gusto kong makapunta sa Pilipinas. Ngumiti si Paulo at sinabi, salamat sa pagmamahal mo sa Pilipinas. Sana makapunta ka balang araw. Nang malaman ni Paulo na mahilig ako sa mga teleserye, natatawa siyang nagtanong, anong klaseng teleserye ang gusto mo? Excited akong sumagot. Lahat, pero lalo na, yung mga romance. Paborito ko yung mga eksenang pinoprotektahan ng bida ang babae. Napangisi si Paulo. Medyo exaggerated din ang mga teleserye. Hindi ganong karomantik ang totoong buhay. Umiling ako. Hindi. Naniniwala akong ganon talaga ang mga lalaking Pilipino. Sa mga teleserye, lahat sila mabait at responsable. Medyo nagulat si Paulo sa sinabi ko. Ang inosente mo pala. Telly, namula ako sa sinabi niya. Ngumiti si Paulo at humigop ng tsaa. At ako naman, pinagmasdan ko lang siya. Hindi man siya perpekto tulad ng mga lalaki sa teleserye, pero seryoso siya at masipag at mas gusto ko iyon. Pagkatapos ng halos 2 oras na pag-uusap, sinabi ni Paulo, kailangan ko na sigurong umalis. Iche-check ko pa ang mga vending machine mamaya. Nang hinayang ako, pero tumango ako. Sige, kita tayo ulit sa susunod. Ngumiti si Paulo at sumagot. Oo, sige. Paglabas namin ng coffee shop, biglang kinurot ni Paulo ang pisngi ko. Ang cute mo naman. Telly, sa sandaling iyon, parang sasabog ang puso ko. Ang eksenang iyon na nakita ko sa teleserye ang pagkurit ng bida sa pisngi ng kanyang kapareha nangyari mismo sa harapan ko. Walang kamalay-malay na kumaway si Paulo at naglakad palayo. Pero ako, nanatili sa kinatatayuan ko, pinapakalma ang aking puso. Siya na yon.
Ang lalaking para sa akin ay siya na. Mula noon, naging mas agresibo ako sa panliligaw kay Paolo. Araw-araw ko siyang tinitext at ako ang unang nag-aaya na lumabas tuwing weekend. Noong una, tila medyo naiilang si Paolo, pero unti-unti parang tinatanggap na niya ang nararamdaman ko. Nagkikita kami isa o dalawang beses sa isang linggo at nilibot ang iba't ibang cafe at restaurant sa Krakow. Makalipas ang isang buwan, hindi ko na maitago ang nararamdaman ko. Isang linggo ng hapon, naglalakad kami sa tabi ng Vistula River. Kumikinang ang sinag ng papalubog na araw sa tubig at marahan ang ihip ng hangin. May mga magkasintahan na magkahawak kamay na naglalakad at mga batang nagtatakbuhan. Naglakas loob akong sabihin kay Paolo, "Paolo, gusto kita." Huminto si Paolo sa paglalakad at tumingin sa akin. Namula ako, pero hindi ako umiwas ng tingin. Seryoso ako. Gusto kong makasama ka palagi. Matagal na hindi nagsalita si Paolo. Kinabahan ako, pero hinintay ko ang kanyang sagot. Tanging ang agos ng ilog ang maririnig, at parang tumigil ang oras. At dahan-dahang nagsalita si Paolo. "Telly, gusto rin kita, pero isa akong Pilipinong nakatira sa ibang bansa, at ikaw, taga Poland. Hindi magiging madali ito." Umiling ako. "Hindi mahalaga yon. Gusto kitang makasama. Wala nang ibang importante." Napabuntong hininga si Paolo at ngumiti. "Ang tapang mo naman, Telly." Nang araw na iyon, opisyal na kaming naging magkasintahan. Mula nang maging kami ni Paolo, parang panaginip ang bawat araw. Kahit gaano kahirap ang trabaho sa restaurant, nawawala ang lahat ng pagod ko kapag nakikita ko na si Paolo pagkatapos. Nag-date kami sa mga maliliit na cafe sa Krakow, at tuwing weekend, namamasyal kami sa tabi ng Vistula River o nanonood ng sine. Medyo iba si Paolo sa inaasahan kong bida sa teleserye. Walang mga grand gestures o surprise events, pero kapag nahihirapan ako, tahimik niyang hahawakan ang kamay ko, at kapag may sakit ako, bibilhan niya ako ng gamot. Hindi siya madaldal, pero sa gawa niya ipinapakita ang pag-aalaga niya sa akin. Isang araw, napaso ako ng mainit na tubig sa restaurant. Pagkatapos ng trabaho ni Paolo, dumiretso agad siya sa akin at bumili ng gamot para sa paso sa botika. Maingat niyang pinahiran ang kamay ko at sinabing, "Sa susunod, mag-ingat ka, Telly." Sa mga salitang iyon, parang maiiyak ako. Isang Sabado, isinama ako ni Paolo sa pag-iikot niya sa kanyang mga vending machine. "Telly, ipapakita ko sa'yo kung anong ginagawa ko." Nilob namin ang iba't ibang lugar sa Krakow. Naglagay si Paolo ng mga inumin. Kinuha ang mga barya at inayos ang mga sira. Habang pinapanood ko siya, lalo akong humanga. Bawat isang vending machine ay maingat niyang inaalagaan at pinupunasan pa niya ang salamin. Napakasipag niyang tao. Naisip ko, "Paolo, ang sipag mo talaga." Ngumiti si Paolo at sumagot, "Kailangang gawin to para kumita. Kailangan kong mag-ipon para makabili ng bahay sa Pilipinas balang araw." Nanlamig ako sa sinabi niya. Babalik si Paolo sa Pilipinas balang araw. Paano na ako? Maingat akong nagtanong, "Paolo, kapag bumalik ka sa Pilipinas, paano ako?" Sandaling natigilan si Paolo at tumingin sa akin. "E di sasama ka." Sa mga salitang iyon, parang maiiyak na ako. Seryoso pala ang tingin sa akin ni Paolo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Kung ganon, mas mag-aaral pa akong mabuti ng Tagalog. Napangisi si Paolo at hinaplos ang buhok ko. "Oo, mag-aral kang mabuti." Naging maayos ang aming relasyon. Minsan, may mga hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkakaiba ng kultura, pero sinisikap naming intindihin ang isa't isa. Dahil alam ni Paolo na gusto ko ang pagkaing Polish, nag-aral siyang gumawa ng pierogi para sa akin. Ako naman, pinag-aralan kong lutuin ang paborito niyang sinigang sa pamamagitan ng panonood sa YouTube. Ang unang sinigang na niluto ko ay sobrang asim at halos isang basong tubig ang ininom ni Paolo. Pero tumawa lang siya at sinabing masarap. Masaya ang mga panahong kasama ko si Paolo, pero may isang bagay akong ikinababahala, ang ipakilala siya sa aking mga magulang. Noong sinabi ko sa kanila na gusto kong mag-asawa ng Pilipino, sinabi nilang isip bata lang daw ako. Ngayon,
may boyfriend na akong Pilipino. Ano kaya ang sasabihin nila? Naglakas loob akong tawagan ng aking ina. Ma, may boyfriend na po ako. Natuwa ang aking ina. Talaga? Anong klaseng lalaki? Huminga ako ng malalim at sinabi, Pilipino po. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. At napabuntong hininga ang aking ina. Telly, nakahanap ka nga talaga ng Pilipino. Akala ko nagbibiro ka lang. Hindi po biro, ma. Mabait po si Paulo. Nag-aalalang nagtanong ang aking ina. Mapagkakatiwalaan ba yung taong yan? Nag-iisa ka lang dyan sa Krakow. Nag-aalala si mama. Opo, ma. Masipag po si Paulo at responsable. Uuwi po kami diyan sa Ustron para makilala niyo siya. Napabuntong hininga ulit ang aking ina. Sige. Pero mag-iingat ka, Telly. Pwedeng magbago ang isip ng tao. Naiintindihan ko ang pag-aalala ng aking ina. Pero sigurado akong hindi ganoong tao si Paulo. Lumipas ang 9 na buwan. Lumipas ang tagsibol. Dumating ang tag-araw at taglagas. Mas nakilala namin ang isa't isa at mas lumalim ang aming pagmamahalan. Isang araw, may naramdaman akong kakaiba sa aking katawan. Mahigit 1 buwan na akong hindi dinadatnan at palagi akong nasusuka. Paggising sa umaga, naduduwal ako at ayoko nang kainin kahit ang mga paborito kong pagkain. Kinakabahan akong bumili ng pregnancy test sa botika. Ang 3 minuto na paghihintay sa resulta habang nasa banyo ay parang napakatagal. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakaupo sa sahig at nagdarasal. At nang makita ko ang resulta, lalo akong nanginig. 2 linya. Buntis ako. Napaupo ako at umiyak. Masaya ako, pero natatakot din. 20 anyos pa lang ako at hindi pa namin napag-uusapan ni Paulo ang kasal. Paano kung malaman niya ito? Iiwan niya kaya ako? Hindi niya kaya pananagutan? Ilang araw kong hindi sinabi kay Paulo. Pero hindi ko na ito maitago. Isang gabi, habang naghahapunan sa bahay ni Paulo, naglakas loob akong sabihin, Paulo, may sasabihin ako. Pinigilan ko ang aking mga luha at sinabi, tingin ko, buntis ako. Nanginginig ang mga kamay ko at malapit nang tumulo ang aking mga luha, pero dahan-dahang tumayo si Paulo at lumuhod sa harap ko. Telly, pakasalan mo ako. Nagulat ako at napatingin kay Paulo. Ano? Seryoso ang mukha ni Paulo habang hawak ang aking kamay. Nagulat din ako, pero pananagutan kita at ang magiging anak natin. Magpakasal tayo, bumuo tayo ng pamilya. Bumuhos ang aking mga luha. Hindi ako iniwan ni Paulo. Sa halip, sinabi niyang pananagutan niya ako. Tumango ako at sumagot. Oo. Sige. Nang araw na iyon, kami ay naging engaged. Ilang araw matapos malaman ang tungkol sa pagbubuntis, pumunta kami ni Paulo sa isang obgayn sa Krakow. Ang ospital ay nasa sentro ng lungsod, moderno, at malinis. Sa waiting area, may iba pang mga buntis na nakaupo at kinakabahan kong hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Paulo. Nag-ultrasound ang doktor at biglang nagulat. Wow! Congratulations! Kambal! Sabay kaming napasigaw ni Paulo. Po, ngumiti ang doktor at itinuro ang screen. Tingnan nyo, 2 ang baby. Kambal! Isang malaking biyaya yan. Hindi ako makapagsalita. Kambal? Isa pa lang ay mahirap na, 2 pa kaya? Hinawakan ni Paulo ng mahigpit ang kamay ko at sinabi, kaya natin to. Tutulungan kita. Nagkaroon ako ng lakas ng loob sa sinabi ni Paulo. Oo, kaya namin to. Napakabigat na sabihin sa aking mga magulang ang tungkol sa pagbubuntis ko. Ilang araw akong nag-isip bago tuluyang tumawag. Nanginginig ang kamay ko at hirap akong hawakan ang cellphone. Ma, buntis po ako. Narinig ko ang buntong hininga ng aking ina sa kabilang linya. Ano? Telly, anong pinagsasabi mo? Pinigilan ko ang aking mga luha at sinabi, may boyfriend po akong Pilipino. Sabi niya, papakasalan niya ako. At kambal po ang anak namin. Matagal na hindi nagsalita ang aking ina. At napabuntong hininga siya. Telly, akala ko isip bata ka pa. Pero ngayon, isa ka ng ganap na babae. Sigurado ka bang mapapanagutan ka ng lalaking yan? Masipag at responsable. Napabuntong hininga ulit ang aking ina.
Sige, dalhin mo siya dito sa Ustron. Kailangan naming mag-usap ng papa mo. Pumunta kami ni Paolo sa Ustron. 3 oras ang biyahe sa tren at buong biyahe akong kinakabahan. Magugustuhan kaya ng mga magulang ko si Paolo? Papayag kaya sila sa aming kasal? Noong una, tila nagdududa ang mga magulang ko kay Paolo. Pero nang magalang siyang bumati at seryosong nakipag-usap, unti-unti silang napalagay. Tinanong ng aking ama si Paolo, "Binata, mahal mo ba talaga ang anak namin?" Tumango si Paolo at sumagot, "Opo, mahal na mahal ko po siya. Pananagutan ko po si Telly at ang aming mga anak habang buhay. Gagawin ko po ang lahat." Matagal na tinitigan ng aking ama si Paolo bago tumango. "Mabuti. Inaasahan ko yan sayo. Pasayahin mo ang anak ko." At doon, nakuha namin ang basbas ng aking mga magulang. Sa panahon ng aking pagbubuntis, huminto ako sa pagtatrabaho sa restaurant at nagpahinga sa bahay. Pag-uwi galing trabaho, inaalagaan ako ni Paolo at tuwing weekend, namamasyal kami para sa ikabubuti ng mga sanggol. Habang lumalaki ang aking tiyan, lalo akong nasasabik. Malapit na naming makita ang aming kambal na anak. Binilhan ako ni Paolo ng mga damit ng sanggol at naghanda ng stroller. Isang araw, dumating si Paolo na may dalang maliit na kahon. "Telly, tingnan mo to." Sa loob ng kahon, mayroong 2 pares ng maliliit na sapatos ng sanggol. Isa ay kulay asul at ang isa ay light blue. Napakaliit at napaka-cute. Napaiyak ako habang tinitingnan ang mga maliliit na sapatos. "Paolo, salamat." Ngumiti si Paolo at hinaplos ang aking tiyan. Excited na akong makita ang mga anak natin. Dumating na ang araw ng panganganak. Nang magsimula ang labor pains, umiyak ako sa sobrang sakit. Hindi ko akalain na ganito kasakit. Hinawakan ni Paolo ng mahigpit ang kamay ko at sinabi, "Telly, konting tiis na lang. Malapit na nating makita ang mga baby natin." Konting tiis pa. Nagkaroon ako ng lakas sa sinabi ni Paolo at pagkaraan ng ilang oras, isinilang ko ang aming kambal na anak na lalaki. Ang panganay ay 3.2 kilogram at ang pangalawa ay 3.3 kilogram. Nang marinig ko ang iyak ng mga sanggol, bumuhos ang aking mga luha. Isa na akong ina at ina pa ng kambal. Ngumiti si Paolo habang karga ang mga sanggol. "Ang gaganda ng mga anak natin. Good job, Telly." Masaya ako habang pinagmamasdan si Paolo at ang aming mga anak. Ito ang buhay na pinangarap ko. Pero ang pag-aalaga ng kambal ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Hindi ako makatulog ng maayos sa gabi at buong araw akong nagpapalit ng diaper at nagpapadede. Kapag pinapatahan ko ang isa, iiyak naman ang isa pa. Kapag pareho silang pinatahan, pagod na ako. Sinusubukan ni Paolo na tumulong pagkatapos ng trabaho. Pero dahil may side hustle pa siya, kulang ang kanyang oras. Isang araw, napaiyak na lang ako sa sobrang pagod. Niyakap ako ni Paolo at sinabi, "Telly, sorry. Dapat mas natutulungan kita." Umiling ako. "Hindi. Alam kong pagod ka rin. Siguro, mahina lang talaga ako." Hinaplos ni Paolo ang aking ulo at sinabi, "Hindi ka mahina, Telly. Ang galing mo nga. Sobrang galing mo." Nagkaroon ako ng lakas sa sinabi niya. "Oo, kaya ko to." Unang kaarawan na ng aming kambal na anak. Sa loob ng 1 taon, abala ako sa pag-aalaga sa kanila. Halos hindi ako makatulog sa gabi at buong araw akong nagpapalit ng diaper at nagpapadede. Pero kapag nakikita ko ang mga ngiti nila, nawawala lahat ng pagod ko. Noong una nila akong tinawag na mama, para bang akin na ang buong mundo. Sinabi sa akin ni Paulo, "Telly, uwi tayo sa Pilipinas." Gusto na raw makita ng mga magulang ko ang mga apo nila. Pinadalhan na rin nila tayo ng plane ticket. Na-excite ako. Sa wakas, makakapunta na ako sa Pilipinas. Ang lugar na matagal ko nang pinapangarap. Maingat kong inihanda ang mga damit ng mga bata at naghanda rin ng mga pasalubong mula sa Poland para sa aking mga biyenan. Bumili ako ng mga tradisyonal na Polish handicrafts, amber jewelry at pulot na gawa sa ustron. Sa eroplano, sobrang kaba ko. Mahigit 10 oras ang biyahe, pero hindi ako nakatulog.
Habang nakatingin sa labas ng bintana, iniisip ko, sa ibaba niyan, nandoon ang Pilipinas. Pagdating namin sa NAIA, napaiyak ako. Ang airport na nakikita ko lang sa mga teleserye, ang mga sign na puno ng mga salitang Tagalog, at ang mga Pilipino lahat ay parang panaginip. Napakalaki at moderno ng airport. At mabilis ang kilos ng mga tao. Paglabas namin ng airport, naghihintay ang aking mga biyenan. Pagkakita sa akin ng aking biyenan, tumakbo siya papalapit at niyakap ako ng mahigpit. Aba, ang manugang ko. Pagod na pagod ka siguro. Ang hirap no? Niyakap ko siya at umiyak. Hinaplos ng aking biyenan ang aking likod at sinabi, "Okay na. Nandito ka na sa bahay namin. Ako na ang bahala sa'yo." Kinuha naman ng aking biyenan ang kambal at napangiti ng malapad. Aba, ang gaganda ng mga apo ko. Kamukha ni Paulo. Pumunta kami sa bahay ng aking mga biyenan sa Quezon City. Isa itong bahay sa isang subdivision, malinis at maluwag. Sa sala, may malaking sofa at telebisyon, at mula sa beranda, tanaw ang syudad. Napakaraming pagkaing inihanda ng aking biyenan para sa akin. Telly, gutom ka na ba? Nagluto si mama ng adobo at pansit. Kain ka ng marami. Natouch ako at napaiyak na naman. Itinuring ako ng aking biyenan na parang tunay na anak. Sa hapagkainan, mayroong adobo, pansit, sinigang, at iba't ibang uri ng gulay. Ilang araw akong nanatili kasama ang aking mga biyenan. Tuwing umaga, maagang gumigising ang aking biyenan para alagaan ang mga bata at ang aking biyenan naman ay nakikipaglaro sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakapagpahinga ako mula sa pag-aalaga ng mga anak. Sa unang pagkakataon mula ng mga anak, nakatulog ako ng mahimbing at nakaramdam ng kaluwagan. Isang linggo matapos dumating sa Pilipinas, isinama ako ng aking biyenan sa malapit na supermarket. Napakalinis sa loob at maayos ang pagkakaayos ng mga produkto. Hindi maikukumpara sa mga supermarket sa Poland. Ibinili ako ng aking biyenan ng kung ano-ano. Telly, natikman mo na ba to? Masarap tong chichirya. Bilhin natin, magugustuhan din ng mga apo ko. Sa kabaitan ng aking biyenan, parang maiiyak na naman ako. Naalala ko ang mga araw sa Poland na mag-isa akong nag-aalaga ng kambal, malungkot at pagod. Pero dito, may nag-aalaga sa akin at nagmamahal sa aking mga anak. Isang araw, isinama ako ng aking biyenan sa Greenbelt. Telly, tayong dalawa lang muna ang mag-shopping. Ang mga bata, bahala na ang papa at lolo nila. Magkahawak kamay kaming naglakad ng aking biyenan sa mall. Hindi ako makapaniwala na nilalakaran ko na ang lugar na nakikita ko lang sa mga teleserye. Puno ng tao ang mall. At napakaraming tindahan. Mga tindahan ng damit, sapatos, at accessories lahat ay bago sa akin. Ibinili ako ng aking biyenan ng damit at makeup. Telly, bagay to sa'yo. Subukan mo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng aking biyenan at sinabi, "Mama, salamat po. Maraming salamat po." Ngumiti ang aking biyenan at sumagot, "Ano ka ba? Pamilya tayo. Dapat lang yan sa manugang ko." Sa mga salitang iyon, napaiyak na naman ako. Sa Pilipinas ko naramdaman ang tunay na init ng pamilya. Sa gabi, dinala kami ng aking mga biyenan sa isang restaurant sa BGC na may tanawin ng siyudad. Napakaganda ng tanawin ng gabi mula sa itaas. Kumikinang ang libu-libong ilaw at ang mga gusali ay parang eksena sa pelikula. Pinapanood ko ng live ang eksenang nakita ko sa teleserye. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Paulo at sinabi, "Paulo, ang ganda pala talaga ng Pilipinas." Ngumiti si Paulo at sumagot, "Mabuti naman at nagustuhan mo." Lumapit sa akin ang aking biyenan at sinabi, "Telly, gusto mo ba ang Pilipinas?" Tumango ako. "Opo, sobrang gusto ko po. Mababait ang mga tao. Malinis ang mga kalsada, lahat po maganda. Ibang-iba sa Poland." Ngumiti ang aking biyenan at tinapik ang aking balikat. "Kung ganon, dalas-dalasan nyo ang pag-uwi. Ituring nyo itong bahay nyo. Welcome kayo palagi." Gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Para bang nakahanap ako ng tunay na tahanan sa Pilipinas.
Ang 2 linggo sa Pilipinas ay parang panaginip. Nilob namin ang aking mga biyenan, ang iba't ibang lugar sa Maynila, at kumain ng maraming pagkaing Pilipino. Lechon, kare-kare, adobo, sinigang lahat masarap. Pumunta kami sa Intramuros at Rizal Park. Habang natututunan ko ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas, lalo ko itong minahal. Isang araw, nag-suggest si Paulo, Telly, punta tayo sa Batangas. Maganda ang dagat doon. Sasama rin daw sina mama at papa. Excited akong tumango. Kasama ang mga bata at ang aking mga biyenan, pumunta kami sa Batangas. 3 oras ang biyahe at napakaganda ng tanawin sa labas ng bintana. Napakaganda ng dagat sa Batangas. Kumikinang ang asul na alon at walang katapusan ang puting buhanginan. Habang nakikinig sa alon, magkahawak kamay kaming naglakad ni Paulo. Ang aking mga biyenan naman ay gumagawa ng sandcastle kasama ang mga bata. Tuwang-tuwa ang mga bata sa unang beses nilang makakita ng dagat. Paolo, ang ganda dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang dagat. Ngumiti si Paolo at sumagot, mabuti naman, at nagustuhan mo. Dito kami madalas pumunta noong bata pa ako. Habang nakatingin sa dagat, naisip ko, ang sarap palang tumira sa Pilipinas. Malinis, ligtas, at mababait ang mga tao. Mabait din sa akin ang mga biyenan ko. Siguradong magiging masaya ako kung dito kami titira. Magkakaroon din ng magandang edukasyon ang mga anak ko dito. At bigla kong naisip, gusto ko pa ng isang anak. Gusto kong magkaroon ng anak na babae. Siguradong gusto rin ng mga biyenan ko na magkaroon ng apong babae. Bagamat mahal na mahal ko ang aking kambal na anak, gusto ko ring maranasan na mag-alaga ng isang anak na babae. Maingat kong tinanong si Paulo, Paulo, pwede bang dito na lang tayo sa Pilipinas tumira? Nagulat si Paulo at tumingin sa akin. Dito sa Pilipinas? Pero may trabaho pa ako sa Krakow. May kontrata pa ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Paulo. Paolo, sobrang gusto ko ang Pilipinas. Dito ko gustong palakihin ang mga anak natin. At gusto ko pa ng pangatlong anak. Lalo siyang nagulat. Pangatlo? Telly, hindi ka ba nahirapan sa pag-aalaga ng kambal? Di ba sobrang hirap para sa'yo? Umiling ako. Nahirapan ako, pero kung may mga biyenan tayong tulad ni na mama at papa, kahit 10 anak pa, kaya kong alagaan. Pakiusap, Paolo, dito na tayo tumira. Sobrang gusto ko dito. Matagal na hindi nagsalita si Paolo. Hinintay ko ang kanyang sagot. Tanging ang alon ang maririnig at nakatingin lang si Paulo sa dagat at dahan-dahan siyang nagsalita. Telly, pag-iisipan ko. Kailangan ko ring kausapin sina mama at papa. Hindi ito basta-bastang desisyon. Tuwang-tuwa akong niyakap si Paulo. Salamat, Paulo. Nang gabing iyon, nagstay kami sa isang hotel sa Batangas. Matapos patulugin ang mga bata, kinausap ko ang aking mga biyenan. Mama, Papa, pwede po bang dito na lang kami tumira? Sobrang gusto ko po ang Pilipinas. At gusto ko pa pong magkaanak ng pangatlo. Nagulat ang aking biyenan at nagtanong, pangatlo? Telly, nahirapan ka sa pag-aalaga ng kambal. Sigurado ka ba? Mas mahirap kapag 3 na. Tumango ako. Opo, okay lang po. Nandyan naman po kayo para tumulong. Gusto ko pong magkaroon ng anak na babae. At gusto kong dito sa Pilipinas palakihin ang mga anak ko. Ngumiti ang aking biyenan. Kami, masaya kami. Kung makakasama namin ang aming mga apo at manugang, wala na kaming hihilingin pa. Tutulungan namin kayo, huwag kang mag-alala. Ngumiti rin ang aking biyenan at tumango. Oo, sama-sama na tayo. Kakausapin ko rin si Paulo. Ako na ang kukumbinsi sa kanya. Niyakap ko ng mahigpit ang aking mga biyenan. Sobrang saya ko. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon na si Paulo. Dahil sa pangungumbinsi ko at ng kanyang mga magulang, pumayag na siya. Telly, lilipat na tayo sa Pilipinas. Maghahanap ako ng trabaho doon. Sabi ni na mama at papa, tutulungan nila tayo, kaya magsisimula tayo ng bagong buhay sa Pilipinas. Napasigaw ako sa tuwa. Talaga, Paulo? Salamat. Ngumiti si Paulo
at hinaplos ang aking buhok. Kung masaya ka, masaya na rin ako. At sa totoo lang, namiss ko na rin ang Pilipinas. Sa wakas, natupad ko na ang pangarap ko, ang tumira sa Pilipinas. Pagbalik namin sa Krakow, sinimulan na naming maghanda sa paglipat. Nag-resign si Paulo sa kanyang trabaho at ako naman nag-impake. Hindi naging madali ang pag-aayos ng mga gamit na naipon namin sa loob ng 2 taon, pero masaya ako sa isiping lilipat na kami sa Pilipinas. Nang sabihin ko ito sa aking mga magulang, medyo nalungkot ang aking ina, pero para sa aking kaligayahan, binasbasan niya ako. Telly, dalawin mo rin kami dito sa Ustron paminsan-minsan. Kung namimiss mo kami, umuwi ka. Opo ma, uuwi po ako. Tatawag ako palagi. Niyakap ako ng mahigpit ng aking ina at umiyak. Ang laki na ng anak ko. Proud si mama sa'yo. Makalipas ang 3 buwan, lumipat na kami sa Pilipinas. Pagdating namin sa Enaiya, napaiyak na naman ako. Ito na ang tahanan ko. Naghanda ang aking mga biyena ng isang apartment para sa amin sa Nuvali, Laguna. Malinis at maluwag ang apartment at malapit ito sa isang magandang lawa. Sa unang gabi, habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ko, isa na akong Pilipino ngayon. Dito ko papalakahin ang mga anak ko at dito ako tatanda. Sa wakas, natupad ko na ang pangarap ko. Napaka-komportable ng buhay sa Pilipinas. Ang food delivery ay dumarating sa loob ng 30 minuto at ang mga online shopping orders ay nasa pintuan na kinabukasan. Noong una, sa sobrang pagkamangha, araw-araw akong umu-order. Chicken, pizza, crispy pata lahat masarap. Kapag namamasyal kami sa lawa kasama ang mga bata, binabati kami ng mga kapitbahay. Isang araw, nakausap ko ang isang kapitbahay. Ay, taga-Poland po pala kayo? Ang galing niyo pong magtagalog. Salamat po. Nag-aral po akong mabuti. Ngumiti ang ale at sinabi, mahirap siguro mag-alaga ng kambal. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Magkapitbahay tayo. Dapat magtulungan. Natouch ako sa sinabi niya. Napakabait ng mga Pilipino. Nahanap si Paulo ng trabaho sa Pilipinas at ako naman, nag-alaga ng mga anak sa bahay. 3 beses sa isang linggo kung dumalaw ang aking biyenan para tulungan ako at sa mga oras na iyon, mas nag-aaral ako ng Tagalog. Habang gumagaling ako sa pagtatagalog, lalong gumaan ang buhay ko sa Pilipinas. Naging kaibigan ko rin ang ibang mga nanay sa aming lugar. Habang inihahatid ko ang mga anak ko sa kindergarten, nakikipag-usap ako sa ibang mga nanay at minsan, nagkakape kami o namamasyal sa mall. Noong una, nag-alala ako na baka mailang sila sa akin dahil dayuhan ako, pero lahat sila ay mainit ang pagtanggap. At makalipas ang 1 taon, isinilang ko ang aming pangatlong anak. Sa pagkakataong ito, babae. Nang marinig ko ang iyak ng aking anak na babae sa delivery room, napaiyak na naman ako. Tuwang-tuwa ang aking biyenan at sinabi, aba, ang prinsesa namin, ang ganda. Telly, ang galing mo. Masaya ako habang pinagmamasdan si Paulo at ang aming 3 anak. Ang kambal ay nag-aaral na sa kindergarten at ang bunsong anak ko ay tulog sa aking mga bisig. Ang kambal ay bihasa ng magtagalog at marami ng kaibigan. Isang linggo ng hapon, namamasyal kami ni Paulo sa lawa. Ang mga bata ay nasa mga biyenan, kaya oras namin itong dalawa, namumukadkad ang mga bulaklak sa paligid ng lawa at maraming taong namamasyal. Hinawakan ko ang kamay ni Paulo at sinabi, Paulo, sobrang saya ko. Ngumiti si Paulo at sumagot, ako rin, Telly. Buti na lang, umuwi na tayo sa Pilipinas. Habang nakatingin sa lawa, naisip ko, ang buhay na pinangarap ng isang maliit na dalaga mula sa Ustron, Poland, habang nanonood ng teleserye ngayon. Totoo na, nag-asawa ako ng isang Pilipino, naging ina ng 3 anak, at masayang naninirahan sa Pilipinas. Minsan, nagte-text ang mga kaibigan ko sa Poland. Telly, kumusta ang buhay dyan sa Pilipinas? Hindi ka ba nahihirapan? Ngumingiti ako at nagre-reply. Hindi. Sobrang saya ko nga. Ang Pilipinas ay isang napakagandang bansa para tirahan. Mababait ang mga tao, maayos ang sistema,
At higit sa lahat, napakabait ng pamilya ko. Isa na akong ganap na Pilipinang ina. Sa umaga, naghahanda ako ng baon ng mga bata. Sa hapon, namamasyal kami sa lawa. At sa gabi, sabay-sabay kaming kumakain ng hapunan. Minsan, kapag dumadalaw ang mga magulang ko mula sa Poland, namamasyal kami sa Pilipinas. Tuwing Pasko o Bagong Taon, pumupunta kami sa bahay ng aking mga biyenan. Noong una, naninibago ako sa mga tradisyon ng Pilipinas, pero ngayon, sanay na ako. Ang kambal ay bihasa ng magtagalog, at ang bunsong anak ko ay unti-unti nang natututong magsalita. Masipag na nagtatrabaho si Paulo, at ako naman, masayang nag-aalaga ng mga anak sa bahay. Marami na akong naging kaibigang Pilipinang ina, at mas marami na akong natututunan tungkol sa kulturang Pilipino. Isang araw, tinanong ako ng aking biyenan, "Telly, hindi ka ba nagsisisi na pumunta ka dito sa Pilipinas?" Umiling ako at sumagot, "Hindi po, Mama. Ang pagpunta ko po sa Pilipinas, ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Sobrang saya ko po dito." Ngumiti ang aking biyenan at hinawakan ang aking kamay. Ang bait talaga ng manugang ko. Masaya rin si Mama na nandito ka. Tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, ang buhay na pinangarap ko habang nanonood ng teleserye sa Ustron, Poland ngayon, totoo na. Sa mainit na yakap ng Pilipinas, binuo ko ang pinakamasayang pamilya at hanggang ngayon, sinasabi ko sa aking mga anak, mahal na mahal ni Mama ang Pilipinas. At napakaswerte nyo na dito kayo ipinanganak at lumaki. Ngumingiti ang kambal at sumasagot, Mama, gusto rin po namin ang Pilipinas. Ang bunsong anak ko, nakaupo sa aking kandungan, ay ngumingiti at pumapalakpak. Niyayakap ko sila ng mahigpit at ngumingiti. Ito ang buhay na pinangarap ko. Ang mamuhay ng masaya sa Pilipinas kasama ang mga taong mahal ko. Araw-araw, paggising ko, nagpapasalamat ako sa bansang Pilipinas na naging posible ang lahat ng ito at sa pamilya kong nagmamahal sa akin. Minsan, namimiss ko ang mga magulang ko sa Ustron, pero madalas kaming nagvi-video call at isang beses sa isang taon, umuuwi ako sa Poland para dalawin sila. Ngayon, gusto na rin ng mga magulang ko ang Pilipinas. Nagulat sila noong una silang dumating dito. Sa isang ganito kalinis at ligtas na bansa pala nakatira ang anak namin. Minsan, nanonood pa rin ako ng mga teleserye. At naiisip ko, ang buhay na pinangarap ko, habang nanonood ng teleserye, ito na ang buhay ko ngayon. At mas masaya pa ang realidad kaysa sa teleserye. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Kung oo, mangyaring mag-subscribe, i-like, at i-on ang notifications para sa mas maraming kwento. Ang inyong membership at pagpindot sa super thanks ay makakatulong upang maibahagi natin ang mga nakakaantig na kwentong ito sa mas maraming tao. Salamat sa panunood!